Siya Oksui, ikaw, sinasabi mong mahal mo ako, ikaw. Dapat tulungan mo kaming maging isang pamilya. Kuya, mahal na mahal ka ni Zujiji. Sigurado akong tutulungan mo kami. Hindi ba? Noon, para mapilitang pakasalan kita. 5,000 piso. Binili mo ang kasing buhay at ang kasing pag-ibig. Hindi mo pa alam, siya Mingsu, siya Oksu. Hay, sinabi ko na noon pa. Hindi kailanman. Alam ko na nagpumilit kang magkaanak. Pero hindi mo alam. Ang pagkabaog mo. Wala talagang problema noon. Nakipagtulungan ka sa doktor para magsinungaling. Gamit ang pera mo, nakuha mo na ako. Pero kusa mong ginawa yon. Si Oksu. Hindi ito mababago kahit anong gawin mo. Kuya, para sa pagmamahal ko sa iyo. Para sa iyo, 3 araw, 3 gabing walang tulog. Lahat para lang manatili sa tabi mo. Tuloy ko maluto, makinis pang tayo na. Para tanggapin ang iyong pamilya, para maging mabuting asawa. Tumabaho sa akin para hindi ka pagmabag. Napakalayo mo. Si Oksu. Si Oksu, pagtatapon na si Xia Mingsu. Magsisimula tayo. Mingsu. 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 Mingsu! 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 Gising ka! Mingsu! Doktor! Doktor! Xia Mingsu. Xia Mingsu. Xia Mingsu. Xia Mingsu. Xia Mingsu. Nabuhay pa akong muli. Bumalik ako sa araw na nag-confession ako kay Kiyu noong Pasko. Sa nakaraang buhay ko, ibinigay ko ang lahat para sa iyo. Pero sa tingin mo, hindi kita kayang pantayan ang tinatawag mong una mong pag-ibig. Kiwe, binili ko itong bahay para maging bagong opisina mo. Gusto mo ba? Siya Mingsu, akala mo ba kapag ginawa mo yan, makikipagsamahala ako sa'yo? Skiyong, tara. Kiwe, gusto mo ba itong relo? Puso kita. Siya Oksui, sandali ka lang, malapit na rin makita ang mga matang katulad ni Siya Mingsu. Shit, you mouth. Sawa na ako! Siya Mingsu, babala na kita ng maraming beses. Akala mo ba pera lang ang solusyon sa lahat? Hindi mo mabibili ang aking dignidad, lalo na ang pagmamahal ko. Kiwe, palagi na lang akong katawa-tawa sa mata mo. Ano ba, nagbuhod ako ng 3 araw at 3 gabi para bayaran ang 5 milyong utang ng iyong ama. Alam mo rin na para lang mapasaya kita. Para lang mapasaya kita. Nagluto ako ng buong gabi para sa iyong mahal sa buhay. Pero kahit minsan, Di ba ako nasing sa piling mo, tanga ako? Ano? Okay, nakating lang ako. Anong nangyari sa iyo? Wala kang kwenta, kung kulot. Kahit ibigay ko pa ang aking puso para ipakita sa iyo. Kasusuklaman mo pa rin. Kasi siya lang ang laman ng puso mo. Wala akong lugar doon. Siya Mingsu, tigilan mo na ang pagsasayaw sa ulan habang lasing. Hindi mo ba alam na hindi pa ako lasing? Ikaw, Kiyu, matalino, mahusay, at maraming paraan para kumita ng pera. Hambog ka, dakila ka, ayaw mo sa pera ni Xia Mingsu, di ba? Xia Mingsu, nakuha mo na si Kiyo. Ano pa bang gusto mo? Akala mo ba dahil may pera ka, magmamahal siya sa iyo? Si Jiang Xui ang mahal niya. Tumahimik ka na! Sino ka para magsalita dito? Kiyo, may sakit ka ba sa ulo? Napakarami niyang ginawa para sa iyo. Mahirap pa ba uminom ng isang baso? Alam mo ba kung magkano ang ginastos niya at gaano siya nagpuyat para sorpresahin ka ngayong Pasko? Ukoy, pili! Kusang loob niya ang lahat ng iyon. Sige, Kiyu. Pila ang mga lalaking naghahanap sa akin mula Manila hanggang Paris. Nagrereklamo ka pa, ha? Ano? Tama ba ang narinig ko? Hihiwalayan mo ako. Nagsabi akong mag-break na tayo. Hindi mo ba naiintindihan? Siya Mingsu, anong lukluk ko naglagawa ngayon? Sinasabi ko sa iyo, kahit anong gawin mo, hindi kita mamahalin kailanman. Pagkakmogi mo yung sitay siya. Ano ang sinabi mo? Huwag kang magsisi.
Xia Mingzhu, alam ng lahat na ikaw ang humabol sa aming Kiye ng 3 taon. Anong nagpapalakas ng loob mo ngayon? 当然，因为蒙蔽的言论内容大部分那个都是失败性。可不大不看，我的失败。 Huwag mag-alala, Xia Mingzhu, kahit lumuhod ka pa. Hindi ka man titingnan ni Kie. Pasensya na. Kasalanan ko ito. Sino ba akalain na ganoon siya kawalang puso? Napakarami mong nagawa para sa kanya. Wala siyang upang na loob. Sa tingin mo ba, tanga ba ako? Hindi naman. Siya ang tanga. Ikaw ay maganda at may katawan. Kung may lalaking hindi mapapansin iyan, bulag na bulag siya. Ang gusto niya. Pera ko lang siguro. Baka nga, pero napakarami mong nagawa para sa kanya. Imposibleng wala siyang nararamdaman sa iyo. Paano niya ako mamahalin? Ang iniisip niya ay si Jayang Su lang, ang kanyang minamahal. Kie, darating ang araw na maunawaan mo, ako, si Xia Mingzhu, ang tanging taong tunay na nagmamahal sa iyo. At si Jiang Su. Puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig niya. Sayang lang, sa oras na malaman mo, huli na ang lahat. Mingzhu, huwag nang mag-isip pa ng masama. Pakinggan mo ako, marami pang ibang lalaki sa mundo. Bakit mo papaabutin ng ganoon ang sarili mo para sa kanya? Kahit anong mangyari, nandito ako para sa iyo. Hala, inumin natin ito para sa iyo. Mingzhu, bawasan mo na ang inom. Tuloy lang. Kumising ka na. Hindi ba yun si Jiang Su, ang minamahal ni Kie? Bakit siya nakikipaglandian sa ibang lalaki? Tiisin mo muna, makakauwi na ako agad na talaga. Ikaw ha, hindi ka ba natatakot na balang araw yung tanga mong boyfriend? Makakakita. Ano itabaho ko? Secure kasi tanga, basta sinasabi ko, naniniwala agad. Hindi siya makakaligtas sa akin. Talaga kang malikot, gusto nga kita. Ay, Xia Oxoy, ganda ng kutis mo ngayon. Siguradong pinagalingan ka kagabi, no? Naku, tingnan mo si Xiaoxi natin. Ingat ka sa boses mo, baka mapagod ka pa. Hay, bastos ka talaga. Uy, hindi ba yan yung bag na bagong labas? Sino nagbigay niyan sa iyo? Sino pa ba? Si Q naman. Siya. Saan siya nakakuha ng pera? Yung 5 milyong utang ng tatay niya, si Xia Mingzhu na tanga ang nagbayad. Akala niya pupunta ako sa Princeton bilang exchange student, kaya ibinigay niya sa akin lahat ng pera ni Xia Mingzhu. Ang tanga naman niya, akala talaga niya gusto ko siya. Walang pera, walang bahay, pero feeling malaki ang pag-asa. Bulag lang si Xia Mingzhu, kaya nagustuhan pa niya yung ganyang klase ng tao. Grabe talaga ang dating ng ate natin. Si Xia Mingzhu, anak pa naman ng pinakamakapangyarihang negosyante sa buong mundo. Hindi namin yung piso ang yakap na, pati na rin ang suot niya sa Princeton na ibinigay pa. Ano ba yon? Naniniwala ka ba sa galing ng ate natin? Hindi lang slot ang makukuha niya, pati gastusin ang buong taon ng tanga na yun. Yul, ito ba yung tinatawag mong perfecto at design na babaeng mahal mo? Xia Mingzhu, bakit ka ganyan kamura? Huwag kang magsalita. Kung narinig mo man, so what? Si Q ay gusto lang si Xiaoxi namin. Kung gagamitin namin ang pera mo para kay Xiaoxi, ano ang magagawa mo? Xia Mingzhu, alam ko, gusto mo. Para mawala na ako sa mundo ni Q. Para lang may pagkakataon kang lumapit sa kanya. Pero na lang, bigyan mo ako ng 2 milyong piso bawat taon. Aalis na ako nang walang reklamo. Dagdagan mo pa ng isang malaking bahay para kay Xia Oxoy, tapos kami niya. Malungkot si Xiaoxi kung mag-iisa siya. Samahan namin siya. 500,000 bawat isa sa amin. Sige na. Xia Mingzhu, naririnig mo ba ako? Iyon lang ba lahat? Naawa lang ako sa iyo. Gusto kitang tulungan, kaya iyon lang muna ang mga kondisyon. Ako, kung di mong gagawin, buksan ako libat ako tarismon. At magiging kaya pa ka na. Honey.
Alam mo naman, habang nandito pa ako sa tabi ni Q, hindi kanya mapapansin. Lahat ng sinabi mo, Alam ko. Nakita mo. Tama ako, diba? Siya Mingzu, kahit gaano karami ang pera mo, kumpara kay Xia Oxway, lagi ka lang magiging ikalawa. Mangungulila ka lang sa tabi ni Q. Hello! Professor, ako ito. Pumayag na ako maging exchange student sa Princeton. Hindi na kailangan ibigay ang slot kay Xiaoxu. Mingzhu, sa wakas pumayag ka na rin. Itong Jiang Xui, walang disease, walang itsura. Kapag siya ang nagrepresenta, kaya-hiya para sa ating paaralan. Tama kayo, Professor Xi. Siya Mingzu, ano bang ibig mong sabihin? Literal lang! Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Ang ibig kong sabihin, ikaw ay hindi karapat-dapat. Wala kang karapatang kumatawan sa paaralan bilang exchange student. Nagsipan mo kabuki. Makikipagtagisan ka sa kanya ngayon, hindi ka man niya titingnan. Kapag umalis ka sa bansa, wala ka ng kahit katiting na pagkakataon. Bigyan mo lang sa akin na pagkakataong yun. Sabi mo, Kiyo, siya ba ang taong lagi mong iniisip? Napakatagal. Nilaro mo pa ang aking mga mata. Si Miss Wu, lama pa. Hindi ka ba matapang? Ano bang ginagawa mo? Nagsawa na ako sa mga ganitong drama mo. Kakaiba siya yun. Kakaiba. Dati hindi pa. Umihingi ng tawan. Nagmamaarte. Halika na! Ay off mo pa ang phone. Sige na, prinsesa. Tara na! Hiyo, bumababa ang charm mo. O nagdadrama lang itong babae ngayon? Hula ko, kasama si Guhuay para bumili ng pamasko para sa iyo. Si Guhuay ka, sa huli, wala talaga siyang matitira. Ano? Pumunta si Xia Mingzu sa bahay araw? Baka bumibili siya ng villa para sa iyo. Si Yue, tagal ko yung pinag-usapan ng papa ko bago pumayag na ibigay sa akin ang malaking harang ito. Pero alam ko, kailangan mo ito ng higit pa sa akin. Sa perang ito, mababayaran mo na lahat ng utang mo. Siya Mingzu, huwag mong isipin kaya mong bilhin ang lahat ng may pera. Kulang nga ng pera si Kiyo ngayon. Pero hindi ko ito papalit ng dilat ko. Para sa awa mo. Malika, gusto ko talaga kitang tulungan. Kung hindi ka magbabayad, kukuhanin na nila ang bahay ninyo. Nanalait ka ba sa akin? Hindi! Kiyo, hindi ko malilimutan. Ang kahiyan na dinala mo sa akin. Hoy, Kiyo, mukha talagang bibilhan ka ni Xia Mingzu ng mansion ha? Puro akala lang niya. Kala niya bibihayak, no? Kahit sa bahay ko siya. Nakakatawa. Anak! Nandito na naman kayo. Kung hindi mababayaran, hatapin mo yung piso ngayon. Hindi ko naman isasalba ang kamay ko. Nagsugal ka na naman? Hindi mo ba sinabi sa akin na titigil ka na? Anong silbi pa ng sinasabi mo ngayon? Gusto mo ng pera, di ba? Hoy, Mingxiu. Hindi pa gusto ni Chiyo ng malaking bahay? Bakit kondo ang binili mo para sa kanya? Tanga, para sa iyo ko ito bilhin. Regalo ko sa iyo sa Pasko. Bakit ko naman ibibigay sa kanya? Hindi naman ako tanga. Grabe naman. Mingxiu, totoo ba ito? Dahil dito, baka mahulog na ako sa iyo. Hindi ko rin alam. Paano masaya?
Get mo lang. Ipalit mo ako sa masarap na restaurant. Anong ginagawa mo? Tara na. Si Mingzu, gusto ni Kyu ng malaking bahay Ay, wala nang halaga iyon. Kiyo, sabi ko nangangailangan kami ng malaking pera. Magpadala ka agad sa akin ng 1,000,000 piso. Hindi ba sinabi sa iyo ni Kiyo, naghiwalay na kami? Para sa pera na kailangan mo pa para sa mga utang mo. Kung kaya-kaya naman ni Kiyo. Pumunta ka na lang sa kanya, tutulungan ka niya siguro. Anong ginagawa mo? Ganyan ka palang ugali. Gusto mo pang pumasok sa pamilya ng mga ki? Ako, kaya pala ang lahat ng pagtitiis ko at pag-aayos sa inyo. Wala palang kwenta sa inyong lahat. Ay, ang mga alitan ninyo ng mga bata, wala akong pakialam dyan. Ibigay mo na lang ang pera, huwag akong abalahin. Abalahin? Anong mahalagang ginagawa mo, ha? Magsugal lang naman, di ba? Tanga naman ako dati, naawa pa ako sa iyo. May amang sugalero, nagtiis ako at paulit-ulit na binabayaran ang mga utang mo, pero wala pa ring pagbabago sa iyo. Kaya wala na akong dahilan para magdala pa ng pera sa iyo. Nga, at tama si Mingsu. Hindi siya nagkamali sa pagbili ng bahay. Para sa akin ito. Hindi para sa iyo yun. Kiyo, sinabi ko na sa iyo noon na naghiwalay na tayo, pero para kang nagbibiro lang ang tingin mo sa akin. Kaya ngayon, opisyal na. Ako, si Xia Mingzu, opisyal na naghihiwalay sa iyo kay Kiyo. Sige na, miss. Nagising ka na rin sa katotohanan. Ikaw pa naman ang anak ng pinakamayamang tao sa buong mundo. Tapos ibinubuhos mo ang puso mo sa isang walang kwentang lalaki na hindi man lang nagpapahalaga. Sino ka ba para magsalita? Xia Mingzu, hoy! Xia Mingzu, hindi ako pumapayag na makipaghiwalay ka kay Kyo. Huwag mo akong banta ng hiwalay. Akala mo ba kailangan kita ni Kyo? Humingi ka ng tawad ngayon at patatawarin pa kita. Pero kung ganyan ka pa rin, mas lalo. Hindi na ako magabay tanaw. Ano bang nagawa niya para humingi siya ng tawad sa iyo? Mingsu, huwag ka mapatala. Katlon, ikaw tatayo. Ang Kyo namin ay maraming nagkakagusto. Napakaraming babae na nagpapakandila para maging girlfriend niya. Xia Mingzu. Baka magsisi ka. Nga, si Mingzu, pera lang ba ang meron ka? Mingsu, huwag kang sumuko ha. Huwag mo kalimutan kung paano ka kinadalki noon. Kayong dalawa, tumahimik na. Nag-enjoy kayo at ginastos ang pera ni Mingsu. Masaya pa kayo noon, hindi ba? Gago ka! Sikuap ka na! Hindi tingnan mo ang saya mo kahit kailan hindi ka pa gumastos. Kayong lahat ay parang mga linta. Inuubos ang pera ni Mingsu tapos nagrereklamo pa. Walang hiya! Umasimik ka! Gufan, wala kang karapat magsalita dito. Aso ka lang. Tuta pa ng kuya Tian. Ikaw na aso, ipinagmamalaki mo pa ang sarili mo. Bantayan mo ang bibig mo. Xia Mingzu, sinuntok mo ako para sa isang playboy. Kiyo, sinabi ko na, tapos na tayo. Kung magpapatuloy ka pa, huwag kang magreklamo kapag hindi na kita pinagbigyan. Sige na, hindi ka dapat magpagalit sa ganitong tao. Kiyo, nag-break na tayo. Tapos na talaga. Mula ngayon, ikaw sa landas mo, ako sa landas ko. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Xia Mingzu, hindi mo maisasangkal na binili mo ang bahay ng playboy na iyon para lang mapagalit ako, ha? Ang mga mababaw na galaw na iyon. Hindi mo ako maluloko. Alam mong kailangan ng pamilya ko ng pera ngayon. Tapos gustasyon mo pa ang pera sa kanya para pilitin akong sumuko. Mingzu, kaya pala sa paningin mo, lahat ng ginawa ko para sa iyo noon, ang mga regalo, ang pagbabayad ng utang mo, para lang pilitin kang sumuko. Normal lang kapag ikaw ang pinagugulan ko, pero pag iba, insulto na sa iyo. Hiyo, ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Xia Mingzu, alam mo ba kung bakit ako nagagalit? Kasi ganyan ka, ginagamit mo ang pera para yurakan ang dignidad ng iba. Nakakadiri ka. Akala mo ba dahil may pera ka, lahat ay nasa kamay mo na? CJ, ngayon nag-break na tayo, hindi ko nagagastusin ang pera ko sa taong katulad mo. Ang pera ko, gastusin ko kung saan ko gusto. Ibigay ko kung kanino ko gusto. Wala kang pakialam. Hindi!
Hindi ako pumapayag na mag-break. Anong sabi mo? Paulitin mo nga kung may lakas ka. Sabi ko, hiwalay na tayo. Hiwalay! Hiwalay! Kiyo! Kung hindi mo marinaan ng maayos, umitin ko ng 3 beses. Ngayon, naintindihan mo na ba? Hindi kayo pwede maghiwalay. Kuya Kiyo, huwag mong sisihin si Ate Mingsu. Kasalanan ko ito. Kung ang pagkakaroon ko sa inyong buhay ang magdulot ng hindi pagkakaunawaan, aalis na lang ako. At Mingsu, naisip ko na ng mabuti. Huwag mo nang hirapan si Kuya Kiyo. Tatanggapin ko ang iyong kondisyon. Sasabihin ko sa paaralan kung pupunta na ako sa pensidon. Hindi na ako babalik. Kahit na nag-iisa sa ibang bansa, handa ako. Sia Oksu, huwag na yan. Wala kang kasalanan, ako ang may kasalanan. Hindi ko napangalagaan ng ayos ang ating relasyon. Ikaw ang nasaktan ko. Okay lang iyon, Kuya Kiyo. Basta para sa inyong kaligayahan, kahit anong hirap ang dumating, handa ko itong tiisin para sa iyo. Si Mingsu, tingnan mo si Xiaoxu. Kay bait-bait niya, lagi siyang nag-iisip para kay Kiyo. Para mapaligaya kayo, handang pumunta sa malayo ng nag-iisa. Hindi ka ba matuto sa kanya? Siya Mingsu, tigilan mo na ang mga kapritsyuhan mo. Humingi ka na ng tawad kay Kiyo at tapos na ang usapan. Miss Jayang, mukhang talagang mabait ka. Para sa pag-ibig, handa kang pumunta sa Puyon Temple para mag-aral. Kahit alam mong yung slot na yon, kahirap-hirap makuha ng iba. Hindi ka totoo, At Mingsu. Hindi ako pagkakantin sa akin. Kuya, pakipaliwanag naman kay Ate Mingsu. Sia Mingsu, halos itaboy mo na si Jiang Sui sa ibang bansa. Nagdedrama ka pa rin dito at binibiktima pa siya. Marunong si Xiaoxu eh. Bakit ganyan ang tingin mo sa kanya? Nang-aapi ba ako? Mali ba ang pagkakaintindi ko? Alam ng lahat kung gaano kahalaga ang slot sa Puyon Temple. Pagkakataon yun na hirap makuha, tapos bigla na lang sinasabi niyang kusang loob niyang ibinigay. Maraming gustong kusang loob na gawin yon. At bukod doon, ang exchange student ay karangalan ng paaralan. Pero siya, hindi ka dapat. At Mingsu, alam ko, hindi mo ako gusto, pero wala akong masamang intensyon. Ako ay... Sia Mingsu, meron si Jiang Sui na muna ni Pamsa. Ano pa bang gusto mo? Miss Jayang, hindi ba anumang bagay ay gagawin mo para kay Kyo? Kung ganoon ka kanoble, Mas mabuti pang kaya nakaup na tiyo mo. Tingnan mo ang suot mo. Lalo na yung bag na yan, limited edition worldwide. Iisa lang yan sa buong mundo. Kung ipagili mo yan, maraming nagtatakuhan para makuha. Kung hindi ako nagkakamali, regalo pa yan ni Q sa iyo bilang pangako ng pag-ibig. Tito, hindi ko pa nababayaran ang utang ko. Hayop ka! Tito, hindi ganyan. Pakinggan mo ako, Tito. Magaling ka talaga, ang anak mo puro utang. Hindi makakayang bayaran, tapos ginastos pa ang pera para kay Jiang Sui na pinagpalang makapag-aral sa Princeton. Tingnan mo ang suot niya. Ang damit na iyan ay limited edition worldwide. Tapos, ang kwintas na Heart of the Ocean, iisa lang iyan sa buong bansa. Sa tingin ko, ang mga utang na binayaran ko para sa iyo, napunta lahat sa gold digger na iyan. Go, diga ta. Baka ba? Pero ako na. Puro ka sa lalaki. Ibig mo yun sa akin. Tito! Ikaw na! Go, diga! Bata ka pa, pero wala ka benta. Puro ka sa lalaki. Ibig mo yun sa akin. Papa, huwag ganyan. Ano ba yung ginagawa mo? Huwag ganyan. Ano ba? Iyan! Walang hiya! Puta! Marami na akong nakitang katulad mo. Ipapakinsent ka sa likod. Ito naman ang ginagawa. It's all bukas. Gastos na sa ibang lalaki. Tito, kalma na po kayo. Si Jiang Sui, hindi naman niya sinasadya. Hindi ko, hindi maganda ang katawan ni Jiang Sui. Kalma na, baka masaktan siya. Ikaw na. Ano? Halos mawala na ako. Gusto mo bang panoorin akong mamatay? Ako. Sia Oksoy, nakita mo naman talagang kailangan ko ng pera ngayon. Huwag mo agawin ang papa ko. Miss Zhang, hindi ba ikaw yung handang gumawa ng kahit ano para kay Kuya Kyo mo? Baglang naman iyon, huwag kang mag-iimbot. Ga, Sia Oksoy. Kuya Ki, syempre naman, handa akong gawin iyon. Kaso, ito ang unang pagmibigay mo sa akin. Ganyan ka pa, Taga. Sia Oksoy, alam ko na. Hindi ka ang uri ng tao na sinasabi niya.
Kiyo, tigilan mo na ang panlilinlang sa sarili mo. Nasa harap mo na ang katotohanan. Ang banal-banalang ilaw ng buhay mo, ibinuhos mo ang lahat para sa kanya, pero kahit ang bag na ibinigay mo ay ayaw niyang tanggapin. Xia Mingzhu. Huwag ka makialam sa mga bagay ko. Kung hindi ka nagsulsol, bakit naging ganito ang lahat? Ako ang susul. Ano po sinabi ko? Totoo lang ang sinabi ko. Tumahimik ka na! Kuya Aki! Pasensya na. Xiaoxu. Huminto na! Tigilan mo ka siya. Nakita si Oxway. Hindi mo ba nakikita na hirap na siyang huminga? Ang galing namang mag-arte, award-winning level na. Huwag ka nang mag-abroad, sa showbiz ka na lang direkta. Xia Mingzhu, tumahimik ka. Kaya na ganito na ang lagay ng mga bagay. Nasisiyakan ka na ba? Hiwalay na kayo. Wala akong pakialam sa mga paki ko. Sige, kung wala akong pakialam sa iyo, yung pera na pinahiram ko sa iyo noon. Yung 5 milyong iyon! Kusang loob mo namang ibinigay iyon sa akin. Tingnan ninyo. Mukhang marangal pero palaasa pala sa babae. Tapos magagawa pang manisi kay Mingzhu. Kadiri, Sige, kung ganyan kayo, yung 5 milyong iyon itinapon ko na lang sa basura. Pero yung mga utang ninyo ngayon, realize na mais decision. Ito. Gago kang bata ka. Dahil sa babaeng yun, nakipag-iwalay ka kay Xia Mingzhu. Ano na ngayon yung 5 milyon? Ano na ngayon? Putangina, nakakagalit itong walang kwentong bata. Hi, Je. Huwag mo itong gawin. Hindi ako worth it para sa iyo. Kayang hiwalay ka na sa kanya. Paano mo babayaran ang utang ng tiyuhin mo? At mas malaking problema, wala na akong mapagkukunan ng pera kay Xia Mingzhu. Paano na ako makakabili ng bags at makakapamuhay ng maayos? Tatay, na-desisyon na ako. Ako na ang bahala sa mga utang ng pamilya. Please, nainganyo ka na ba ng babaeng iyon? Gusto ko makita ko pa mo. Pabayaran ng mga utang. Xia Oxway, huwag mag-alala. Andito ako para sa iyo. Pinang pakiusap, ikalang mo ang iyong sarili. Waiter lang po ako. Bakit ka pa nagmamarangal? Nagtatrabaho ka rin dito para sa pera, hindi ba? Halika, uminom muna tayo. Ito, para sa iyo lahat. Hay nako, greedy naman. Masaya ako ngayon. Samahan mo akong magsaya, ha? Kala mo kung siyo ka dahil may ka. Ikaw, wag. Yung umapos lang na. Ikaw, waiter ka lang naman. Alam mo ba kung sino ako? Kapalaran mo na napansin kita. Hoy, anong nangyayari? Ang bar mo. Ang bar mo yan. Walang respeto. Hindi man ako namin. Ayaw pa. Hoy, Wang Chai, patawarin mo na. Bago pa lang tong bata, aaralin ko na siya. Hoy ikaw, alam mo ba kung saan ka naroroon? Ah? Takas mo kaglawin sa Wang Chai. Swerte mo na nga napansin ka niya, se. Huwag kang magmalaki. Humingi ka ng tawad kay Wang Chai. Ngayon na. Bakit ako hihinging tawad? Siya ang unang sumuntok sa akin. Kung hindi ka lang maganda, bibigyan ba kita ng pera? Nakaliwas tayo pa kita. Mukhang dukha. Nagtatapang-tapangan pa. Alam mo ba, sa Wang Chai at Nay, dati kasi yung bar namin. Employ mo siya. Hindi ka na makakagawa dito sa lugar na ito. Wala! Aaralin ko tong bata para malaman ang tamang ugali. Ano nangyayari sa'yo? Ikaw, tigilan mo. Miss Xia, anong hangin ang nagdala sa inyo dito? Bakit? Pinang-api sa iyo. Ano ba ang gusto mo dito? Para tawanan ako. May pagmamataas ka pala. Sabihin mo na, magkano? Ano? Hi, bata. Anong akala mo sa akin? Nagpapanggap ka pa? Alam mo ba kung sino ako? Pakialam ko ba sa iyang pera mo?
Wala akong pakialam kung sino ka. Tanong ko sa iyo, magkano? Mesya. Sa totoo lang, lahat ito ay hindi sinasadya. Pagkakamali lang po. Pagkakamali. Sabihin mo sa akin, ang sugas mo kanya, ano? Nangyari doon. Tama na, hay bata, pinapayuhan kita. Huwag kang makialam. Sa bagay na ito, makikialam talaga ako. Hoy, bata ka pa. Lansay! To! Chill. Okay, usap. Iganong mo ako. Kilala kita. Ikaw si Ate Wang ng Hihuan Construction. Alam mo na, pero ganun pa rin nagkakawa mo sa akin. Sapat na ba ang perang ito para bilhin ang buong buhay mo? Ikaw, mukhang bata ka pa. Gusto mo mamatay? Nag-aapak ka sa akin, ha? Unjay! Siya ang anak ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo, ang pamilyang siya. Ang kaniyang butong anak ng babae. Ano? Grabe naman! Oh, Anak pala siya ng pamilyang siya. Kaya pala sobrang lakas ng loob niya. Mahal na anak ng pamilyang siya, alaan natin. Madilim kasi dito, hindi kita nakilala agad. Pasensya na po. Nakilala na kita ngayon, nakilala na. Ikaw ay may mababang puso, huwag mo na akong parusahan. Siya Mingzhu, hindi na kailangan ng pakitang taong kabaitan mo. Kayong mayayaman, iisa lang kayo lahat para sa akin. ano ka usaan mo ay? Siyak si Aoji, gusto mo itong lalaki. Pugi naman ang mukha niya, pero ang ugali niya, sungit na sungit. Makikita mo naman hindi siya masaya kasama. Kung interesado ka, kilala ko ang ilang masasayang lalaki. Kaya pisado, mas maganda pa kaysa sa kanya. Wang Jai, salamat sa mabuting intensyon mo. Pero hindi na kailangan pang mag-abala pa. Sige, iuwi ko na sa iyo itong lalaking ito. Sa susunod, samahan kita, ipakita ko sa iyo ang mundo sa labas. Ano? Hindi ka pa babangon. Hinihintay mo pa akong tumulong sa'yo. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ayaw ko. Ayos ako! No. Pakialamera ba talaga ako? Sinasabi ko sa iyo, hindi ko talaga balak makialam ngayon. Itutuloy ko na lang itong isang pagtulong sa kapwa. Mingzhu. Malas talaga. Bakit parang lagi na lang kitang kitita? Top graduate ka pa naman tapos nagtatrabaho ka bilang waiter sa bar. Buhay ko ito, wala kang pakialam. Kiyo, titigas ka pa rin ng ulo. Kung hindi ako pumunta para iligtas ka kanina, patay ka na ngayon. Kahit na mamatay, hindi ko kailangan ang awa mo. Siya Mingzhu, sino ka ba sa tingin mo sa sarili mo? Para sa akin, wala kang pinagkaiba sa kanila. Nakakawan mo, paulit-ulit kang tinutulungan ni Mingzhu. Ano ba talaga ang nagagawa mo? Hindi naman ako si Haotai. Guhuay, kung trip mo si Xia Mingzhu, samahan mo na siya. Sayang na. Kahit naitaban ka niya, hindi ka pupustuhin. Hindi ako makikisama sa iyo kahit kailan. Siya Mingzhu, alam ko na para kay Kiyo mo ginagawa lahat ng ito. Gusto mong piliting sumuko ako. Kung magpapakumbaba ka at makikiusap ng maayos, pag-iisipan ko pang balikan ka. Pumapayag ako. Ikaw, ano ang sinabi mo? Sabi ko, pumapayag ako na makisamahan si Guhuay. Ikaw totoo ba? Gusto mo talaga akong maging kasama? Siya Mingzhu, napapaliw ka na ba? Para lang mapagalit ako, nagpunta ka pa sa ganyang lalaki. Tumahimik ka! Mas magaling pa siya sa iyo. Anong karapatan mo para sabihin mas magaling ka? Lagi ko nang naiisip na ang mahalin ang iisang tao habang buhay ay isang napakaromantikong bagay. Nakakahiya nga, may mga tao talaga. Huwag kang magura pa! Ikaw ang natukoy ko! Ikaw, Siya Mingzhu, kaya pa ba talaga? Gusto mo pa rin akong paalisin at pagalitin? Alam mo naman ngayon ako. Nakakatakot kang babae. Wala kang ibang iniisip kundi ang sarili mo. Kung sa tingin mo ay pang-aabuso ang pagbabayad ng utang mo at paggastos para sa iyo, marami pang gustong paalisin ko ng pera sa mundong ito. Ikaw! Hindi ka man lang kasama sa listahan. Ikaw? Paano gagawin ng losin ko? Girlfriend. Talaga? Pangalawa ka lang. Akala mo ba talaga gusto ka ni Xia Mingzhu? Sige, sa tingin mo ba ay pang-aabuso ang paggastos ko para sa iyo? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pang-aabuso. Alam ko may sugalero kang tatay. Kailangan niyang mapanatili ang... Sapat na ba ito? Kung hindi, Mayroon pa ako. Siya Mingzhu, ano bang ibig sabihin mo? literal na. Ikaw. Buda, pulutin mo lahat ng pera na iyan. Kung gagawin mo yun,
Lahat ng iyan ay iyo na. Siya Mingsu, huwag ka maglabas ng hatalan! Tinulungan kita noon, hindi ka man lang nagpasalamat, pinagtatawanan mo pa ako. Ngayon, humingi lang ako ng pabor. Sobra-sobra na raw ako. Inyo, para sa akin, namalig mo yung sarili. Bumaking sali, iskan ngayos. Pulutin mo na ang pera at huwag kang magpaloko dito. Tingnan mo ang sarili mo, kawawa ka naman. Kahit magutom ako, kahit mamatay ako sa labas, hindi ko kukuhanin ang basura mong pera. 今天就是饿死，死在外面也不会要你们的臭钱！Sino yan? Abal ako ngayon. Anak, tulungan mo ako. Sabi nila kung hindi ko babayaran, babasagin nila ang aking binti. Gawa ka ng paraan, mabilis. Lapay, huwag kang mag-alala. Hanap ako ng paraan. Ano? Kayan ka na nag-alala? Ano ang gagawin ko kung hindi ko pulutin tapos na ang tatay ko? Pero kung pulutin ko, ano na ang dignidad ko? Ano na ang pride ko? Pupulutin niya talaga. Siwan man ang kuhan nito kang pera. Swerte pa niya. Parang bigla ang jackpot. Siya Mingzu, ang kahihiyang ginawa nila sa akin ngayon, hindi ko ito malilimutan. Isusumpa ko, ibabalik ko ito ng daan-daang beses sa hinaharap. Kiyuki, sa nakaraang buhay ko, ibinigay ko sa iyo ang lahat ng mayroon ako. Walang tinanggal, walang itinago. Pero ikaw, paano mo naman ako trinato? Kiyo, binili ko ang bahay na ito para maging bagong opisina mo. Gusto mo ba? Siya Mingsu, akala mo ba dahil dito ay magiging tayo? Hindi ka naman. Kiyo, gusto mo ba itong lalo? Gusto mo. Hindi. Sa mga mata mo, parang laruan lang ako na pwede mo. Yapakan. At insultuhin kung kailan mo gusto. Siya Mingzu, kapag nagawa na nilang ayusin ang mga mata ni Siya Mingzu, malapit na nang lumabas. Malati ka nag-iisip ng tungkol sa mga mga babae na yun, si Chayang Sui. Pinabunot mo pa nga ang aking mga mata para sa kanya. Salamat sa langit, binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Ako, si Xia Mingzu, ay nangangako na sa buhay na ito, parurusahan ko kayong dalawa. Sa lahat ng ginawa ninyo sa akin. Mingzu, matagal mo na dapat itong ginawa. Hindi ko na talaga maatiim na ginagastos niya ang pera mo tapos nagmamalaki pa. Nakakaaliw naman makita siyang mapahiya ngayon. Gusto ko lang ipakita sa kanya na hindi lahat ng bagay. Madaling makuha. Tara na! CJ, Siya Mingzu, akala mo hindi ko alam. Lahat ng ginagawa mo para lang mapagalit ako. Hihintayin kita. Hintayin ang araw na magsisisi ka at makikiusap sa akin. Guhoy, huwag kang magmayabang. Gamit ka lang ni Xia Mingzu para mairita ako. Talaga bang sa tingin mo gusto ka ni Xia Mingzu? Nakita mo! Siya ang babaeng tunay na mahal ni Kiyo. Hindi tulad ni Xia Mingzu, palagi siyang nang-aapi. Mula bata pa, gusto niya ako, nandito para sa akin, iniingatan ako. Hello, Xia Oksu. Ano na? Kuya, araw lang. Xia Oksu, hintay ka, pupunta na ako ngayon. Sioksu. Kumusta ka na? Okay ka na ba? Pilit, hindi ko na. Natatakot ako. Huwag kang matakot. Kumusta siya? Malubha talaga ang hika ng batang babae at ngayon ay lumalapad dahil sa nangyari. Doktor, nagkakomplikasyon pa siya ng isang bihirang sakit. Kung hindi agad gamutin, baka mabubulag siya ulit. Ano? Doktor, pakiusap, iligtas niya siya. Magbabayad ako ng kahit magkano. Mahal lang ang gamutan. Ay, gaga. Hindi naman niya sinasadya. Kasalanan ko yun noon. Hindi ko breakan. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko. Nang itulak ako ng tito, hindi na ako maganda ang pakiramdam agad.
Pumunta ako sa ospital. Sabi ng doktor lumala ang hika ko at nagkakomplikasyon pa ng bihirang sakit. Sabi ng doktor. Kung hindi ito gagamutin, mabubulag na ang mga mata ko. Sultay, kapatid. Huwag ko na. Pinasas ko lahat ng aking ipon. Ibinenta ko pa ang bag na unang regalo mo sa akin. Pero yung pera, Hindi pa rin sapat. Kailangan ko ng pera para sa utang ko, pero ang sakit ni Xiaopsoy. Bakit hindi mo sinabi agad? Huwag kang mag-alala, gagawin kong lahat para mapagan ka. Huwag kang mag-isip sa pera. Kunin mo muna ito, pag kulang pa, hahanap pa ako ng paraan. pero tiyo, Huwag nang magsalita pa. Magpahinga ka lang, ako na ang bahala sa iba. Kuya Li, salamat sa iyo. Katanaan ng bulit. Chen Huiqin, bakit naman naabutan ko pa ang dalawang ito? Jiang Xui, may kailangan akong ayusin. Aalis na ako muna. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin ha. Tiyo, madali ka pa rin lukuhin. Miss Jiang, ang husay na ng iyong pagganap. Maging ako ay naniniwala na. Siya, ask ko lang. Anong sabihin ko, ba't naiiwala siya? Ama, makatagrabi ako. Kukuhanin ko ang lahat ng kaya nang ibigay. Unti-unti. Hanggang sa pagbusta. Huwag mong kalimutang bayaran ako ng buo ha. Relax ka lang. Yan na, sigurado. Kyuy, yan ang iyong pinakaidolo. Sa likod mo, lobo pala sa balat ng tupa. Jiang Xui, nahuli ka na sa wakas. Ano nangyari doon? Dahil sa kaguluhan ni Xia Mingsu noon, naghinalang na ng tatay kay Xia Hoksui. Hindi ko siya dapat malaman na ibinigay ko ang pera kay Xia Hoksui. Naghahanap pa rin ako ng paraan. Maghanap ka. Anong paraan ang meron ka? Magkano na hirap ng akin? Ikaw, Wala tayong magas kahirapan. alam ko! Ang sabi niya, Salamat sa'yo. ikaw, nag-aalala. Alala kung pagmiligan mo, may pera at kapangyarihan siya. Milagro sa niya. Maayos agad ang lahat ng problema natin. Ako, mayos ka na. Hindi ka naman. Hindi ba kumaw ko yun? Ikaw, lumuhod ka. Hulutin mo ang lahat ng perang iyan. Kung gagawin mo, diin ang lahat yun. Para lang sa iyong maliit na pride, hahayaan mo bang mapahamak ang tatay mo? Tatay, gusto ko rin pumunta, pero... Pero ano? Walang pero. Yan man ko bili ko mutan mo yung kisan mo. Kumay ko na. Dali. Tatay, paano ko siya hilingan? Sa ngayon, Ano ba yun? nakalimutan mo na ba kung gaano siya kagaling sa iyo dati? Ang lahat ng ginagawa niya ngayon. Para lang mapagalit ka, para ikaw ay... Tao ka ba? Ganyan talaga ang mga tao. Ang handa na siya, busi. Totoo ba iyon? Siyempre, totoo. Mag-post ka ngayon sa social media. Hindi pa 5 minuto. Darating na siya doon. Totoo naman, nagtatampo-tampo na rin siya noon. Pero lagi namang umiyak para humingi ng patawad sa akin. Ngayon, ganoon din naman siguro. Sige na nga. Subukan ko nga. Tama! Kasi ang babae. Kasi kalaguan mo. Masakit na aking boost. Maawa siya. Tapos darating na siya sa iyo. At ikipitin niya. Iyan pabalik sa iyo. Sabi yan. Kumusta na? Sagutin ko siya. Huwag kang mag-alala, malapit na. Nandito na, di ba? Ay, sorry, natagalan ako. Eto,
Bakit ngayon ka lang? May raffle sa sinihan. Matagal akong nagpila, tapos sa isang baril, nanalo ako ng figure ng paboritong pelikula mo. Talaga? Pakita mo nga. Gravy! Paano mo nalaman na gusto ko ito? Matagal na akong naghahanap nito pero hindi ko makita. Ang mga gusto mo, di ko pa ba kilala? Si Q ba iyon? Kaya alam ko ba? Siya ba ay nagpapalik loob sa iyo? Hayaan mo na siya. Dati ko pa ang laring malapit sa kanya. Pero wala siyang pakialam sa akin. Ngayon nagsisisi na siya. Huli na. Malapit na magsimula ang pelikula. Tara na. Salamat ha, Guhay. Matagal ka nang nandito para sa akin. Ako kasi ang tanga noon. May ginto na nasa harap ko. Naghanap pa ako ng wala. Pero buti na lang pinagkalooban ako ng Diyos. Na makilala ang pinakamahalagang tao sa tabi ko. Hoy, ano ba yung sinasabi mo? Nandito lang ako palagi para sa iyo. Hindi ako mawawala. Kapag tiningnan mo ang mundo, lahat ay maganda. Bakit ikaw lang ang pakiramdam mong kakaiba? Ano yun? Dati sinasagot niya agad ang mga post ko sa social media. Ano ba nangyari ngayon? Bakit lang? Keep your good-looking stuff up, Rahul. Rahul. Hindi pwede. Dati lagi siya nag-reply agad sa mga mensahe ko. Dati. Daw mensahe sa office ko. Ilan niyo po. Mahal mo lang! Paano, Fongsin? Mag-reply siya sa akin. Kapag nakita niya ang phone, makikipag-ugnayan siya sa akin. Si Yao Mingsu, gusto kong makita kung gaano katagal ka makatiis. Kasama ko si Guhay para lang mapagalit ako, di ba? Main pa, makipag-ugnayan siya sa akin. Ay! Dito na! Ha? Sabi na, tutulungan niya tayo. Sagutin mo na! May problema ba, Q? Chuanxi. Hoy! Siya Mingsu, magsalita ka. Hindi. Magandang araw. Ang tinawagan mong numero ay naka-off. Anong nangyari? Magandang araw. Ang tinawagan mong numero ay naka-off. Tapos na tayo, tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Tatay, huwag kang mag-alala. Siguradong tutulong. Sabi! Baka naka-off lang ang phone niya. Hintay pa tayo, baka. Baka nagmamadali siya pa rito, kaya naka-off ang phone, hindi ko lang alam. Wow! Anak, Anong nangyari? sino ka? Aatras ka. Kung hindi mo ibabalik ang pera ngayon, huwag kang magreklamo kung ano ang gagawin namin sa iyo. Anong ginagawa ninyo? Huwag! Ano ginagawa mo? Ano? Mo? Cash. 3 milyong piso ang utang ng tatay mo sa aming boss. Kung hindi mo babayaran ngayon, maawa ka sa sarili mo. 3 milyon? Hindi ba 300 lang? Ay, wala po. 300 lang ang puhunan. Kasama ang tubo. Yan. Kung bayaw. Bubin. 30万只是本金，加上利息，共300万，写得明明白白。 Ikaw hindi mo babayaran? Mukha kang gustong mamatay. Babayaran mo ba o hindi? Pakawalan mo ang ate ko, please. Hihiram ako ng pera. Sandali lang.
Hisiram ka pa ng pera. Kala ko balik mo. Inspisiyo, hihig mo ngayon yun. Pero sa'yo, Walang hiya kayo! Boss, tingnan mo itong matanda. kaya ganyan kami siya. Okay lang sa akin. Takiragan to yung你到这是菜市场买菜的，我告诉你。我来。老大，我看上老东西了，香滚刀肉，要不？腰子。Okay, ako na, slow. Isang ko, mas kulungan na kayo lahat. Hoy, bata! Punto! Ikaw na ang mag-alala sa sarili mo. Hoy, hoy! Kalmado lang, usap-usap na lang nito. Kill! Pulis! 哎，有好子！哎，有好子！上座，警察！别跑！追！Okay ka lang. May sugat ka ba? Ay, natakot ako. Uwi na agad. Ay, okay ka lang ba? 吓死我了！没事就好，没事就好。你没事吧？ Nabalitaan ko na may nangyari sa inyo, kaya nagmadali akong pumunta dito. Si Oxway, ikaw ba ang nagtawag sa pulis? Maraming salamat sa iyo. Kung hindi ka, ako at ang tatay ko ngayon ay... Oji. Nagtawag si pulis? Patang nalipo. Wala lang. Si Oxway, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Ikaw talaga ang nagligtas sa amin. Ako na. Kailangan po ninyo pramahan ito resibo ng reklamo. Anong kailangan ninyo kay Xia Mingsu? Hindi ba? Nakasulat doon na si Ginang Xia Mingsu ang nagreklamo. Tama! Ako ang pulis. Hindi siya. Xia Mingsu, ikaw, bakit ngayon talang dumating? Alam mo bang ilang beses na kita tinawagan? Ano? Dahil tumawag ka, sasagot na lang kami? Bakit magkasama kayo? Huwag sabihing nagsimula na kayo. Anong pakialam mo? Wala kang karapatang ifialam sa amin. Nagpapakita ka pa ng sama ng loob si Mingsu pa ang nagpagod para iligtas ka. Ano? Siya ang tumawag sa pulis? Niloloko mo ba ako? Si Xia Oxway ang tumawag, wala siyang kinalaman doon. Hindi ako ang Korean ay tumutukoy sa. Hindi ako katulad ng ibang tao. Mahinip na ako ng dito. Salamat sa iyo, ha? Pulis ka na. Ganoon na lang. Samahan mo ako sa'yo. May gustong sabihin sa'yo. Grabe. Xia Oxway. Ikaw, Kuya, hindi ko sinabi na ako ang nag-report sa pulis. Mali ang pagkakaintindi mo. Magaling ka talagang mga tuwiran. Xia Mingsu, hindi ka ba mapagod sa paulit-ulit na pag-atake kay Xia Oxway? Kahit hindi siya ang nag-report, mahalaga ba iyon? Inggit ka lang, kaya lagi mo siyang pinipili. O, pinipili ko siya. Eh ano pa? Kung hindi ka inggit sa kanya, bakit lagi mo siyang inaatake? Sinasabi ko sa iyo, kapag ganyan ka, mas ayaw ko nang makasama sa iyo. Thanks you. Kapag ganyan ka pa rin, mas ayaw ko nang makasama sa iyo. Bika, ulit ka. Silang siya napapakasang dalawa. Lagi siyang nagpupulong ng away sa pagitan ninyo. Taktamunit, Mio, Roreko, Paritz na, Shikareko. Tumahimik ka! Naubos na ang pasensya ko sa iyo. Kahit gaano karami ang ginawa ko para sa iyo noon, hindi mo man lang napansin. Pero siya, bawat salita niya ay pinaniniwalaan mo agad. Sa tingin mo ba, palagi na akong Masamang tao sa mata mo, di ba? Tama. Ikaw nga. Kuya, huwag kang magalit. Kasalanan ko talaga ito. Hindi na ako dapat nakisali. Aalis na lang ako. Xia Oxway. Ako dapat umalis. Hindi ikaw. nakakasuka talaga kayo. Akala mo ba ang minamahal mong babaeng iyon ay isang dalisay at inosenteng anghel? Si Xia Oxway ay iba sa iyo. Siya ay simpleng-simple at mabuti, parang isang munting anghel. Naisip mo ba ang iyong munting anghel na iyon? Ano-ano na ang nasabi? Anong ibig mong sabihin? Sige na. Madali ka pa rin lukuhin. Pupulin ang kaso mo. Kahit ako ay nalinig sa isang salita mo. Siya ay aso ko lang na pinalaki ko. Lahat ng sinasabi ko, sinusunod niya.
Ano ka bang wala ako? Paano ka bang wala ako? Paraan. Isa-isa ko. Tapos sakit naman akong halagis ka niya. Hindi yun possible. Si Oksu. Hindi ba? Hindi ko sinabi iyon. Hindi ko sinabi. Tinabas San Juan. Nagsinaungali sa akin. Ako ang nagsinauhali sa'yo. Jiang Sui, gumawa ka pero ayaw mong umamin ka noon. Pagtatanggi ka bang nagsalita ka noon sa ospital? Nakita mo na ba akin? Mew, iyon ang iyong pinakamamahal na babaeng lagi mong iniisip. Dati, pauta ka pa ng malaki para bayaran ang gamot niya. Hindi mo naisip ang tanging sakit niya ay kasakiman. Kasuklam-suklam. Jiangsu. Totoo ba? Sabi. Hindi. Kuya Ai, pakinggan mo ako. Tama na! Dahil sa iyo ay nakipaghiwalay ako kay Mingsu. At dahil sa iyo napagsamantalahan ang aking ama ng mga manloloko. Ikaw ang may kasalanan sa lahat. Ikaw na hampas mo pa. Papatayin kita! Binugbog mo pa ako. Sasabihin ko sa iyo, Kim mo, mula sa simula, laro-laro lang iyan para sa akin. Talaga bang inakala mong ikaw ang bida ng isang romantikong pelikula? Isang tanga ka lang na pinaikot-ikot ko sa aking daliri. Tingnan mo ang sarili mo. Nakakatawa ka talaga. Pinabayaan mo si Xia Mingsu, ang pinakamahal mo, at ngayon wala ka ng matakbuhan. Karapat-dapat ka talaga. Ang pinaka-pinagsisisihan kong nagawa, ay hindi ko mas maaga na bunyag ang kulay mo mukha. Hayop ka. Tayo na. Mingsu. Kamay ko. Pakiusap. Tuwarin mo. Please. Bumalik ka sa akin. Please. Wala kang wala, hindi na ako mabubuhay. Huli na ang lahat. Wala na tayong pagkakataon. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Isang beses lang. Pangako kung hindi ko na maulit ang mga nagawa ko. Q, sinabi ko na sa iyo, wala na tayong pagkakataon. Mula ngayon, tapos na tayo. Para sa lahat. Alagaan mo na lang ang sarili mo. Tingnan mo. Yung sombrero. Malambot pa sa pakiramdam. Bilhin na natin para sa ating magiging anak. Basta gusto mo, okay na. Sa tingin mo, lalaki o babae ang ating anak? Gusto ko sana, babae. Para maging mabait at maganda tulad mo. Matamis naman ang dila mo. Ayaw ka. Ito na, kain kita. Ang pera ko pa ang ginagastos mo sa ibang babae. Mahal, pakinggan mo muna ako. Pakinggan kita. Ano pa ang ipapaliwanag mo? Mismo akong nakakita. Tingnan mo. Mukhang para makapagbayad ng utang, nakipag-ugnayan na naman si Kiyo sa ate Wang Buon sa bar. Kumain muna tayo.